Ay, mga kababayan, mga katito, pasensya na kayo at paminsan-minsan na lang ako nag-vlog kasi nabibisi ako sa trabaho. Actually, kulang na nga ako sa tulog minsan, maximum 5 hours na lang ang tulog. Dahil pinili pa natin na mag-focus sa paghahanap buhay para may manakaw ang ating mga magnanakaw dyan sa Pilipinas. Meron naman sila manakaw na mga tax natin. Pero lang mga kababayan, Hindi kami bulag na nagugulagulagan. Hindi kami bingin na nagbibingi-bingihan. Hindi kami pipisa na ilang sa katahimikan. Alam namin lahat kung anong katotohanan. actually, mga kababayan, medyo magtataka lang kayo sa mukha ko, hindi na po sila na medyo sunog na kasi sa mainit na dito sa Saudi Arabia, ibang init dito. So, medyo nasusunog na yung mga balat natin. At least, nagsusunog tayo sa balat. Naghahanap buhay tayo ng parehas. Hindi tayo yung katulad ng iba dyan na nagkakamal ng malita, makakapal ang mukha, pero pera ng taong bayan ang pinapakain sa kanilang pamilya. Hindi tayo ganun. Okay? By the way, bagong lahat, kay Auntie Claire, Kay Auntie Claire, ito yung 1 real. Bibigay ko sa iyo, maghanap ka ng kausap. Grabe ang kasinungalingan mo, Auntie Claire. Pinapasahod ka ng taong bayan, pero ang ginagawa mo, puro kasinungalingan na lang. Bilang PCO sana, nasa opisina ka ng PCO, dapat ang trabaho mo, ilatag mo sa mamamayas kung ano mga programa ng gobyerno. Ano na yung mga nagawa, ano pa yung gagawin, hindi yung puro kanilang paninira sa mga Duterte. Mas mahal pa ang piso kaysa sa iyo eh. Sa kredibilidad mo, ng kausap mo. Wala na natutuwa sa iyo sa taong bayan, ang natutuwa na lang sa iyo yung mga trolls ninyo. Okay? Na medyo na high blood ako mga kababayan dahil itong ating Auntie Claire pinapasahod natin na magkano kaya itong sinisweldo, sigurado milyon ang tinakamal nito Pero ang ginawa na lang, tirahin ng mga Duterte, imbes na ipaliwanag kung anong ginagawa ng gobyerno sa mga problema ng ating bansa. Mga datas, ipakita ang data ng accomplishment ng gobyerno, hindi yung puro paninira. Hindi ang trabaho ng PCO office. Hindi ka empleyado ng personal na empleyado ng mga Marcos. Empleyado ka ng bansang Pilipinas, ng mamayang Pilipino. Parang ginagawa mo, ang nagpapasweldo sa iyo, yun pang pinagluloko mo. Diba? Ito opinion lang ng bilang isang taxpayer at isang OFW. Kabuisit na mga kababayan. Okay, bago tayo high blood, mga kababayan, pasensya na kayo. Dahil alam mo, sa totoo lang, sa panahon ngayon, hindi dapat tayo manahimik. At bilang Pilipino, hindi pwede sabihin mo neutral ka. Kasi ang neutral sa panahon ngayon, lumalabas, may pananagutan ka na rin sa pagpapabaya mo. Na tungkulin natin manindigan bilang isang Pilipino. Kailangan natin mamili kung saan tayo. Kung sa tama, sa katotohanan o kasinungalingan. Okay? So, kaya ko nasabi ito mga kaibigan, itong dati na nanawagan tayo sa mga Christian o Christ believers, Ito yung ngayon napanood ko, yung grupo, kongregasyon ni mga pastors na kasamahan ni Congressman Dila Abante, Itong nagpapanggap na alagad ng Diyos daw. Hindi ko lang alam kung sinong Diyos ang nito. So, yung mga pastor na mga baptista, nagpahayag ng suporta. Nagpunta sa opisina mismo ng congressman, Pulong Duterte, at pinahayag ang kanilang suporta. Laking kahihiyan ito. Ang ibig sabihin, hindi lang bukod sa labas sa mga mamamayang, ordinaryong mamamayang Pilipino na hindi naniwala sa kanya, ultimong kasamahan niya mga pastor, di na naniwala sa kanya. Dahil nga, totoo naman mga kaibigan, kung papansinin nyo, pag ikaw ay naghahawak o nagpapalaganap ng salita ng Diyos, kung ang buhay na Diyos ang sinisilbihan mo o iyong pinaglilingkuran, lalabas yun, makikita mo sa ugali at sa kabusapan ng nalita sa gawain. Pero, sad to say, marami nga nagpapanggap. Okay? Sa mga pastor ngayon, hindi pwede na yung mga neutral. Pag sinabing neutral ka, ano ka na, parang sa ordinary na isipan, para kang, anong tawag dito, selfish ba? Wala kang malasakit. Kasi ngayong panahon nito ng spiritual warfare, prangkahan salita, kaaway natin dito, hindi ordinary yung tao, diablo. Yung evil na gawain na, yung plano ng ni Satanas na sirain ang paguluhin ang bansang Pilipinas. Alam nyo yun. Okay? So, nakakalungkot may mga Christian, yung mga naninilbihan sa Panginoon, nagmi-ministry, pero ang opinion ay opinion ng
mga evil-minded people ang kanilang pinaniniwalaan. Okay? So, mayroon po ako mga kaibigan, pasensya na, minsasamantalahin ko na. Dahil matagal naman tayo hindi nag-usap-usap, no? Dito lang ako, magre-react lang ako bilang isang Filipino taxpayer. At sa totoo lang, parang ang nangyayari sa gobyerno natin ngayon, pati na rin yung mga balita sa social media, parang circus na eh. Kumbaga, di na natin alam kung saan sino ang paniniwalaan natin. Kaya lang, sinabi ko sa sarili ko, mananaig ang katotohanan at katarungan, ilulutang ng Panginoon yan. Meron na ako 2 punto dito na gusto kong i-discuss sa inyo, no? I-share. Sa mga saradong utak, okay lang. Pero wag na lang kayo mag-comment kung ang i-comment yung malayo doon sa isyo, no? Kasi masusupalpal ko lang kayo. Kung magko-comment kayo, yung may laman naman para at least medyo ganado tayo, hindi yung parang kinuha lang kung saan sa basurahan ang kanyang ang mga i-comment nyo. At for your information mga kababayan, pag nagbablog ako, hindi ako mahilig maggawa ng script. Impronto ako. Kaya yung sasabihin ko, hindi ito yung pinaplano ko kung anong sasabihin ko, hindi. Impronto lang ito. Yung mahilig lang ako sa ganun. So mayroon lang ako dito yung latest lang na nangyari nung kailan ba yun? Nung nakaraan lang na nahuli daw yung founder ng PGMI, yung Peanut Gallery Media International. Basta yung PGMI, which is ito yung sinusundan ko kasi magaling ang mga anchors dito, nag-expose ng mga katiwalian, kalukuhan, binubuking nila. At ang gusto ko rito ay sila, yung nilalabas yung kalukuhan ng mga communist party, yung mga terrorist group. At saka yung mga tiwaling mga politiko. Okay, ito si Franco Magbanta ay nadakip ng NBI daw sa entrapment operation. Laban daw ito kasi may nagreklamo daw si Martin Romualdez, no? Dahil ini-extort daw siya, may yung extortion. So, nahulian ng money. 75 million yata yun, hindi ako nagkakamali. Pero hindi yan ang issue dito eh. Mabanta, sa aking pagre-research, mga kagrupo nila to eh. Kung hindi ako nagkakamali, 2018 eh. Ito si Franco Mabanta ay social media director, kumbaga pinaganda lang yung trolls. Social media director ni Bongbong Marcos, na pinsan Romualdez. Tapos, ito nakakatuwa. Ito naman yung anti-clear natin. Yung sinasabi ko, ito bibigyan ko ng 1 real. Maghanap siya ng kausap niya. Akalain mo ba naman sabihin na hindi daw sila magkaibigan ni Marcos? Parang si Judas, yung tinatwa na. Ang daming lumalabas sa social media na papanood ko, may surprise birthday celebration pa nga kay Franco Mabanta. Kung makayakap si First Lady, si Bongbong Marcos, di ba? Yung pamilya Marcos, kung makayakap sa kanya, sasabihin mo hindi magkaibigan. Marami pang ebidensya. Tapos ito yung nakakatuwa kay Anticler. Inililing pa kay Sara Duterte, sa mga Duterte. Kumbaga, nasabi niya, ayaw niya yung pinapahid lagi yung mga masasama kay Marcos. Pero ang totoo niyan, sila mahilig magpahid sa mga Duterte. Gusto nila lagi binabaliktad na inililink lagi sa mga Duterte. Pero nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa na nakakaasar. Kasi ginagawa tayong mangmang. Hindi naman tayo katulad sa kanila ng mga bangag. Di ba? Ngayon, mayroon ako dito na discover. Parang malikot lang ang isipan ko. Di natin alam yung nangyayari na yan. Malay mo, part lang ng playbook nila yan eh. Drama or what. Ano ko lang yan. Kaya hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kasi nga, may mga konektado itong si Franco Mabanta sa kanila eh, kay Marcos eh. So, di natin alam yun. Di natin alam kung nag-away-away nga yung Marcos at saka yung grupo ng Romualdez. Di natin alam yun. So, mahirap maniwala sa social media kaagad sa mga nababasa mo. Pero maniwala kayo sa akin, ilulutang ng Panginoon yan. Ilulutang at ilulutang ang katotohanan. Pero ito yung gusto kong i-share ko sa inyo. Una, yung mark money. Akala ko ba naka-freeze ang asset ni Martin Romualdez? Bakit nakapaglabas ng 75 million cash? Diba? So, ang ibig sabihin lang, marami talagang pera ang Romualdez. Diba? So, sabihin naman natin hindi totoong pera yan. Kasi according nung NBI director, hindi daw yon mark money, kundi budol money. Kumbaga, ang ibabaw lang daw yung pinatungan ng totoong pera, pero ang ilalim, parang pinagawa daw sa rekto. Ito, imagine mga kaibigan, 70 million na pera, na budol or fake money, pinagawa sa rekto. Ito yung tanong, di ba nanguhuli natin yung gumagawa ng fake money? Bakit hindi nyo hinuli? Di ba? Instead na hulihin nyo, nagpagawa pa kayo. So, ibig sabihin, alam nyo yung mga gumagawa ng pera, bakit gumagawa ng faking pera, bakit hindi nyo hinuli?
Yun nga sinasabi ko, mga kaibigan, ito nga sobra nilang paggagawa ng mga ano, may lumulutang na katotohanan. Tandaan nyo mga kaibigan, ang katotohanan ay lulutang at lulutang. Maging alerto lang kayo dahil pag mahilig kayo magmasid or mag-imbestiga, lulutang ang mga sekreto yung katotohanan. So di natin alam kung nasadya lang ng Panginoon, inalaw na mangyari yan para ilutang ito. Kasi kung totoong pera yan, saan galing yung pera na 75 million ni Romualdez? Di ba naka-freeze yun? Ano yun, drama lang. Kung fake naman, sabi Budol Money, alam nyo yung pala yung gumagawa ng fake money eh. Bakit hindi nyo hinuli? Di ba? So, mga kaibigan, sa totoo lang, parang naniniwala ko sa kasabihan na parang ang nangyayari nga sa ating gobyerno ay sindikato na. Kumbaga, wala na tayong mapagkatiwalaan. Napapanood ko lang sa mga social media. Parang naniniwala na ako na sa ang ating gobyerno sindikato na. Di ba? Ngayon, ito yung interesado ko pag-usapan natin. Yung impeachment ni VP Sara. Nakakalungkot mga kababayan dahil nakaraan lang nagbutuhan sila ng probable cause daw para i-impeach si VP Sara at 55 na mga kongresista at congresswoman at congressman na bumoto na i-impeach si VP Sara, may probable cause daw. At nakakatuwa dito, napabalita na sa social media ko lang ito napapanood na may doon daw mga kumakalat na appearance fee. Kumbaga, taiwan ko lang kung tama yung pagkakarinig ko na may bayad yung pag-appear nila. Di ba? Correct me if I wrong mga kababayan kasi alam mo naman social media, medyo mga fake news karamihan. Pero naniniwala ko na itong mga ito, hindi ito, alam na natin lahat yan eh. Huwag na tayong magkulukuhan eh. Yung nangyayari dyan sa Kongreso, lahat yan involved pera. Pera na hindi perang ordinaryo, pera ng taong bayan ang pinagpipistahan nila. 'Di ba? So, garapalan na po ang korupsyon, garapalan ng pagwawaldas at pambabalahura sa pera ng taong bayan. Ito yung masakit mga kababayan, no? 55 kongresista. Kasama po diyan, nakakalungkot isipin kasi idolo ko ito eh. Nung nasa Samar pa ako, tumutulong ako diyan sa kanila. Halos makipagpatayan ako noon sa pagtutulong sa kanila. Hindi ko lang alam kung kilala nila ako, no? Pero itong mga no, hindi ko sila inaano naman. Pinapayag ko lang yung pagka-dismaya ko, pagka-upset bilang isang waray. Kasi nga, siyempre, pinapanigan natin ang katotohanan. Isa ako sa nagsusuporta kay Sara Duterte bilang president. Hindi dahil sa isa siyang Duterte. Vice President elected ng 32 million Filipinos. Tapos, ang dalawa doon na pumirma para impeach si VP Sara ay ang dalawa naming kongresista na magkapatid ng 1st District at 2nd District ng Samar. Nakakalungkot, di ba? So I hope mayroon silang matinding dahilan para pumirma sa impeachment ni VP Sara. Dahil kung wala silang importanteng dahilan, medyo hindi nakakatuwa yung ginawa nila para sa mga taga-Samar, sa mga supporter ng VP Sara na taga-Samar. Ito, naghayag lang ako ng sama ng loob, no? Frustration. Dahil nung una, tuwang-tuwa ko na naninindigan sa katotohanan. At I hope, kung nanonood man ang aming mahabang kagalang-galang na mga kongresista ng Western Samar, yung magkapatid na Tan, I hope, tumindig kayo sa katotohanan. Hindi ko sinabing magboto kayo, magsuportahan nyo si VP Sara. Ang sinasabi ko lang, tumindig kayo sa katotohanan at tama, hindi dahil lang sa pera. Dahil alam nyo, mga kababayan, balik tayo dito sa suporta, no? Kumusta pala sa mga waray-waray? At sa mga kaibigan ko ngayon na medyo nagtatampo sa akin dahil naging DDS ako, pasensya na kayo. Dahil ginagamit ko lang yung katalinuhan ko para sa tama at katotohanan. Okay? Pero kung gusto nyo ng debate, siguraduhin nyo lang na may mga pinagbabasihan kayong patunay na hindi lang yung kalye-kalyeng mga komento para magandang usapan natin. Okay. Balik tayo sa impeachment, no? Magbubutuhan daw sila ngayon sa plenaryo ngayong May 11. Ewan ko kung tama ako, May 11. So yes or no, kung pipirmahan nila ang articles of impeachment at ipapasa sa Senado para sa trial. So, dito natin mga kaibigan, malalaman kung matatalino itong mga congressman. Kasi, aminin ko sa aminin natin, wala na tayong tiwala sa mga kongresista, sa mga mambabatas. Dahil parang, opinion na lang, parang pira-pira na lang dyan eh. Pira-pira na lang.
Ngayon, malalaman natin dito dahil kung hindi sila maging aware, mga kababayan, ito yung binigay na pagkakataon ng Panginoon para ibulgar sa buong bansa, ilutang kung sino yung mga tiwali at itong mga politiko ng mga mukhang pera. Dahil sigurado ako, narinig ko lang to ha, narinig ko lang dyan sa mga nababasa ko sa social media, narinig at nababasa ko sa social media, na mayroon daw itong si Charis, pananakot na kakasuhan ang hindi bumuto. Mayroon pa isa na parang, hindi to sigurado pero haka-haka lang to, hindi daw bibigyan ng budget. Panoorin nyo yung statement ni privilege speech ni Congressman Eresi. Ngayon malalaman nyo na inano niya yung kung hindi ka bubuto ng yes, mag-no ka, posible wala kang budget. Pwede ka pakasuhan. So ito yung mga kaibigan at sana ba yung mga nanonood na kongresista dito? Alam ko naman hindi tayo ka-label, maraming pera kayo kaya ako pobre lang OFW. Pero sa utak siguro, mayroon naman konti. Nakapag-graduate naman tayo ng college. Nakapag-aral. Pinag-aral ako ng mapobre kong mga magulang. Okay. Sabihin na lang natin, bumuto kayo ng yes dahil natatakot kayo kasuhan, tapos mawawalan, ang dadahilan nyo, mawalan pundo ang para distrito ninyo. Pinagpalit ninyo ang iyong prinsipyo at ang katotohanan. Paano? Kung sa 2028, hindi na presidente si Bongbong Marcos. Huwag niyo sabihin, hindi pa rin kayo makakasuhan. Makakasuhan kayo kasi mabubuking yung katiwali ang ginawa nyo. Diba? Kahit marami kayong pera, wala nang kwenta yan kasi ipi-freeze ang mga kayamanan ninyo. How much more kung i-demonetize ang 1,000 peso bill, di ba? Kasi may tendency ma-demonetize ang mga 1,000 peso bill. Alam bakit? Yung mga kinurakot, yung mga kickback, hindi naman yan binabangko Nilalagay sa kisame, sa mga taguan. Hindi yan binabangko kasi matitrace. Sino ba naman tanga magbabangko? Di ba? So, mag-enjoy lang kayo hanggang 2028, 2 years lang. Di ba? Pero kung pinili nyo ang konsensya nyo, ang katotohanan, at yung boses or sentimento ng distrito nyo, nag-vote kayo ng no, matutuwa pa sa inyo ang mga constituent nyo. Diba? Ito yung panahon na pag nilay-nilayan nyo mga kabaybayan. Kasi nga, in-share ko lang sa inyo ang Panginoon hindi natutulog at kumikilos po para sa Pilipinas. Nadidinig po ng Panginoon ang mga sigaw at hinaing ng mga Pilipino. Mawalan man tayo dito ng hustisya sa Pilipinas, sa gobyerno ito, pero sa gobyerno ng Panginoon, sa kaharian ng Panginoon, mayroon pong hustisya. Na kahit sino, walang makakasuhol. Wala doon na malita. Walang malita. Nalala mo yung mga matatapang na kongresista noon, nakakala mo walang kamatayan kung manlait kay Presidente Duterte nung Quadcom. Nasaan sila ngayon? Diba? Nauna pa sa matanda. Yung mga malalakas natin, yung presidente natin, batang-bata pa, pero mahina na. Nangihina na. Nangangayayat na. Pati si Tambaloslos, nangangayayat na rin. Karma, di ba? So, hindi yan simpleng karma. Dahil gusto ng Panginoon ipakita. At katulad ng sinabi ko sa inyo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Dahil ang kasinungalingan, ang dulo nito ay kahihiyan. Tandaan nyo yan. Huwag nyo na akong paniwalaan. Magmasid na lang kayo. Pagkagawa-gawa o kasinungalingan, ang dulo niyan, kahihiyan. Pagkatotohanan, ang dulo niyan, justisya. Tandaan nyo yan. Ngayon, tuloy tayo. Halimbawa, nakakuha sila ng tamang boto, numbers makukuha nila yun. Ako naniniwala kung makukuha nila yung numbers sa Kongreso. Makukuha nila yun kung hindi mag-isip yung mga kongresista. Dahil itong mga offer sa kanila, 2 years lang yan nila mapapakinabangan. Pag nagkamali sila ng desisyon, pagsisisihan nila yan, buong buhay nila. At posible pa, katapusan ng mga karir nila bilang mga politiko. Dahil nga sabi nga ng mga iba, na mga komentaris, ang lahat daw kuno na nagiging kaalyado or nakikipag-alyansa kay Marcos, ang kaduduldulang pagbagsak ng political career nila. Di ba? Ito, nabasa ko lang ito Ngayon, naakyat sa Senado ang impeachment, articles of impeachment. Sa Senado mga kaibigan, kailangan nila doon ng 16 votes para ma-impeach si VP Sara.
Ilan ngayon sila? 24 senators. So, yung 24, isaduda ko, 10 ng mga senador ay ayaw sa impeachment. Paano yan? Kaya sabi ko, maakyat ang articles of impeachment sa Senado, pero walang mangyayari sa impeachment trials na yan. Mapapawalang kwenta rin, mapapawalang bisa rin yung impeachment na yan dahil 10 dyan, sa aking opinion, sino-sino ito? Senator Bongo, Padilla, Bato, Marcolita, Senator Marcos, ang dalawang magkapatid na Cayetano, ang dalawang magkapatid na Estrada, si J.B. Ejercito at si Jingo Estrada. Nandito pa si Ligarda. 10. So para makuha nila na makakaroon sila ng 16 votes, dapat makuha dito nila itong 4. Yan mga kaibigan, kaya kung marunong kayo mag-mathematics, hindi niyo kailangan maging manghuhula. Mathematics na lang. So, walang mangyayari sa impeachment. Sa totoo lang. Sabi nga ni Senator Drilon, liberal yan, si Senator Drilon. They had liberal yan. Pag hindi natuloy or natalo sila sa impeachment, hindi nila na-impeach si BP Sara, automatic presidente si BP Sara. Coming from the mouth ng isang ex-liberal senator. Ngayon, mga kaibigan, kapag kung gusto niyo panoorin itong iba, mayroon lang ako ipapakita dito na pahayag ni Congressman Erisi. Ito si Congressman Erisi ay isang liberal din, mga liberal. Liberal din to, panoorin itong pahayag ni Congressman Erisi. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon na nadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocation sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, at marami pa rin mga aktibo ngayon, in particular in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. I hope na intindihan niyo yung sinasabi niyang isang liberal na kongresista. Isa siyang congressman ng Caloocan. Ngayon, mga kaibigan, panoorin niyo pa yung, kung gusto niyo pang malaman ang katotohanan, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magtindig sa inyong prinsipyo na wala naman kayong pinagbabasihan na matindi na rason or valid na reasoning para paniwalaan nyo o panindigan nyo ang inyong prinsipyo. Kung nagbabase lang kayo sa mga haka-haka, magmukha kayong katawa-tawa. Lalo na sa mga kakilala nyo na nakakaalam. Okay? Panoorin nyo yung mag-research kayo. Itong si dating campaign manager ni President Bongbong Marcos. Kapartido niya to. Si Congressman Chanco ng Navotas, Lone District ng Navotas. Campaign manager niya to ng partido ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Campaign manager niya. Panoorin nyo na lang. Alam mo sabi, mayroon ako napanood sinabi ni Congressman Chanco. 1,000,000% hindi nila maariglo si BP Sara. Kaya nga gusto nila talaga ibagsak si BP Sara at hindi makaupo bilang presidente
Dahil yung kalukuhan nila, yung mga kalukuhan ginagawa nila, yung mga kabalbalang ginagawa nila, ay mananagot talaga sila. Yan ang totoong rason, mga kaibigan. Kaya wag na po kayo yung para kayong nanggagalahiiti dyan kay BP Sara. Dahil nagtamamukha tayo katawa-tawa. Tignan niyo yung sitwasyon niya ng Pilipinas. Anong sabi? Ang Pilipinas ay ligtas daw ang mga Pilipino sa lansangan. Anong ligtas? Panoorin yung mga nangyayari sa Pilipinas. Wala nang takot mang-hold up kahit mga kabataan. Ha? Grabe na kagulo ang lansangan. Di ka na makapaglagad ng maayos. Huwag kayo magtanga-tangahan. Magising na kayo. Alang-alang sa kinabukasan ng ating pamilya, mga susunod pang henerasyon. At alam nyo sa mga kaibigan, ako hindi ako nag-aalala. Kasi karamihan ngayon, yung pinapakulong nila, yung nagsasalita. Wala tayong doon. Kasi ang buhay natin, hiram lang natin sa Diyos. Hiram lang natin sa Diyos ang buhay natin. May mission tayo dito sa mundong ito. Wala akong question doon kung saan man ako magtapos ang aking buhay. Ang importante, tumayo tayo sa katotohanan. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan, mga ka-DDS. Patuloy ang laban. God bless us all. God save the Philippines.